Ito ang buhay ko dito sa Amerika. Pagkagising sa umaga, asikasuhin ng anak pagkatapos ihatid sa school. Pagbalik mo sa bahay, kailangan mangusina ka na kaagad kasi kung hindi ka mangusina, ay wala kang kakainin. So, kailangan talaga dito independent. So, huminga pa. Alright, saka pagkatapos mga kananay, ito ang ulamin ko. Nagkuha ko ng sausage at saka minamicrowave ko lang siya. Pagkatapos ako ng egg para sa aking agahan. Kailangan talaga malagyan ng ating tiyan bago tayo magawa ng gawaing bahay. Pag Monday talaga ako'y bising-busy kasi maglulundre ako, magtutupi sa linis at magbablog pa ako. Sos Maria, ganito talaga ang buhay. Kailangan maghanap buhay. Ay! So, kain tayo, mananghalian, mga agahan. Kararating ko lang galing sa school. At, pagdating dito, diretso sa kusina. Para makakain. Last day nila ni Matthew ngayon. So, ang uwian nila ay 11 o'clock. Half day lang sila. Tapos kagabi mga nanay, sabi ni Tim, dear, maaga kang pupunta bukas sa eskwelahan kasi maaga sila Matthew. Lalabas. Half day lang. Pero alam ko na yung mga nanay. Sabi ko, maaga ako. 2 o'clock. Sabi ni Tim, ay, hindi dear. Kasi kung 2 o'clock ka pupunta, maghanap na talaga ng babysitter. Tapos ngayon mga kanay, tumakbo si Matthew, sabi ni Matthew, no ma'am, maaga kaming lalabas bukas, is 11 o'clock, lalabas na kami. So, tinignan ko lang ba mga kananay kung ano talaga ang sagot nilang dalawa sa akin. Pero hindi ako tumawa, nagbibiro lang ako, pero hindi nga ako tumawa. Tinignan ko nga kung ano ang sagot nila sa akin. Tapos sabi ko, oo. Tapos kaya umaga mga kananay, yung paghatid ko na sa kanya, ang sabi niya sa akin, Mami, wag mong kalimutan ha, 10:30 nandito ka na. Tapos sabi ko, don't worry son, 10 o'clock, Mami is here. Sabi ko, antayin kita dito. Kawawa, tapos humalik siya sa akin, tapos bumaba sa sasakyan. O diba mga kananay, nakakatuwa. Kaya lang, ang dadalhin mong sasakyan ngayon, yung kulay blue na naman. Nang dahil yung kulay puti, naku, paghatid ko kay Matthew, nag-low, siya tire, pero dinadrive ko pa rin kasi naglabas yan ng low tire mga kanana, yung display dyan sa dashboard. Talagitnaan na ako sa tawag doon, sa school. Tuloy-tuloy na lang talaga. So ngayon, pag sundo ko, ang gagawin ko, ang dadalhin kong sasakyan yung kulay blue. So ganito po ang buhay sa Amerika. Gusto niyo pa bang pumunta dito? Flexible ang kailangan dito talaga. So ito na, labas na si Nanay Jenny. Mag-driver na. Mga kananay, pag ganito sa Amerika, ikaw ang nanay, ikaw ang driver, ikaw ang yaya, kusinera, labandera, lahat na raw. Rara, orara, wana, na. Sikip naman ang ni Daddy Timor, yung garahe. Diba? Pasok na tayo sa loob, hindi sa labas. So ito na. Hala, sige. Ganito ang buhay. Buhay Amerika! Parang sosyal pakinggan ka na sa Amerika ka. Ay, hindi mo lang pala alam. Kailangan mong mangarate. Ganyan. Kaya, hindi pwedeng arti-arti dito mga kananay. Independent talaga. Matuto tayo sa buhay natin. Kaya ito talaga ang totoo. Ayan, sunduin na natin ang aming little man. Kawawa naman. Ayan. Okay. Umulan pala kagabi mga kananay. Sabi ni Tim, nagising daw siya ng madaling araw nang dahil ang lakas daw ng hangin. Oo, tapos sabi niya, anong ba na? Narinig mo ba? Sabi ko, narinig. Pati nga puwit ko ay naghagok. Pati yung lubot na ko. Nihagok. Sarap ng tulog ko kaya. Bakit iisipin ko yung mga yan?
Wala sila. Agay! Parang hindi tayo mahuli mga nanay pag nakapila tayo. Kailangan first honor ang nanay Jenny. Sige lang tagkatawa ani mga nanay. Alam nga hilak ta mga nanay no. Itam hilak. Asa? Sa na. Basta na kay gikaon, fight na na. Ang importante na tuloy. Ang importante mga nanay nga guwapa ta. Joke lang mga nanay. Ay, joke lang. Mga martis dyan, galit na naman yan sa akin. Alam niyo ba mga nanay, may ugali din ako mahilig mang-asar. Right then. Ay, nako. Nagpakita na yung haring araw mga nanay kasi kahapon, ay, buong araw umuulan. Diyos ko. Parang ang mag-snow, pero hindi naman siya nag-snow. Pero ngayon, lumalabas na si haring araw. Pero malamig pa rin. Uy! How many degrees? 49 degrees lang naman eh. May nagkatrabaho sa tabi ng kalsada. Ayan. O biruin nyo ba mga nanay? Yung mga ano dyan, nagtatrabaho sa labas na ano ba yun, mga worker ng government, no, ganito, nag-ayos ng kalsada. O, ang lamig-lamig ng panahon. Tapos ayan nga sila sa labas. Hindi biro yan. Hindi biro yung mga ganyan. Tapos ano lang dyan sa Gcash nyo na manghihingi lang sila. Samantalang yung iba nagkalundrata na sa pagtatrabaho. Tapos nanghingi ng Gcash daw. Walang Gcash dito sa Amerika. Tapos pag hindi bibigyan, i-delete ka. Sila pa ang galit. Kala nila, hindi nila alam ang bill dito sa Amerika nagpungasi. Maraming bill here in America. Nag-defrost ako ng isda. Tapos pagdating ng asawa ko, ang sabi niya, anong ulamin natin? Sa hapunan, ang sabi ko isda. Sabi niya, di ba may leftover pa tayong chicken? Sabi ko, yes, mayroon pa. Sabi niya, yan na lang muna. Tapos ano daw yung baked potato. Ngayon, nung nasa kitchen na ako, nang dahil ako magluluto na, tinatanong ko ulit, ano ba, i-bake ko ba? Or i-french fries? Sabi naman ng maliit naming little boy dito na, Mami, french fries lang, Mami. O sige, yan na nga, ang nanay ay ginawan din ng french fries, no? According to their request. Ayan, hindi na ako nagluto ng ulam nang dahil nga may chicken pa ngang marami ng leftover. So, yun lang daw muna, parang maubos siya, no? So, ayan, french fries. At saka mga nanay, ay gustong-gusto ko talaga yung lumpia. So, nagluto rin ako ng lumpia again and again, no? At kasi crunchy kasi at masarap talaga ang pagkatimpla ko sa lumpia na yan. At kailangan ubusin na yan nang dahil nga hindi masyado gusto ni Matthew nang dahil nga nilalagyan ko ng maraming carrots. So nalasahan pala ng bata. So gusto lang niya beef lang daw. Sige, next time. Alright! Hapon na naman mga nanay! Ang ulam namin ay chicken, french fries, and of course mga kananay, gusto kong kumain ng lumpia. Naaaliw talaga ako sa lumpia mga kananay. Tumutunog-tunog sa aking bunganga. Diba? So another chicken. But beef naman yung lumpia natin mga kananay. O, social. Bawi tayo sa lumpia natin. Beef. That's for your lumpia. That's for your lumpia, baby. What about my fries? Yeah. Go ahead. Kala ko ba ayaw niya dito sa lumpia nang dahil nga may carrots yun nilagyan ko ng gulay mga kananay. Masanay na siya. Gusto lang daw niya yung beef lang daw. Masanay na siya mga kananay. Kailangan niya kumain ng gulay na ihalo na hindi alam. Busy silang dalawa, busy. Kumusta na kayo mga nanay? Wala na mga nanay, sira-sira na yung jacket natin. Yung itong pag-ihanger natin siya. Uy, na ano ba ito? Wala na mga kananay. Naghirap na tayo nito. Sa ganito pag taglamig, hindi ka makalabas pag walang jacket. Kailangan ko talagang mag-jacket kasi ginawin talaga ako. At ayaw ko. Mateo, get your jacket! Ito yung gusto kong mga jacket, mga ganito, mga kanana, yung dress coat siya because kanang ang ako ang behind maapilan og tabon, no? Yung behind ko, yung dito ko hindi ginawin
O, di ba? Pat. O, tara na, mananggi na ta.